to? Ate. Ha? Ano to? Anong ginagawa mo dito? Ate. Wait, sandali. Ikaw yung tumatayong kapatid ni Angeline, ikaw si Lani Manalo? Yes, ako nga. At walang ibang may karapatan sa kapatid ko, kundi ako. Me! Halika na! Sandali. Hindi mo siya kadugo, hindi mo siya kaano-ano. Inampul lang siya ng nanay mo. Sa research nga namin, wala kayong pinangahawakang papeles. Hindi siya legally adopted at hindi ka legal guardian. Ano naman? Sa amin siya tumira, kaya ako ang may karapatan sa kanya. Kaya uuwi na tayo. Halika na! No, sandali lang. Sabi ni Mr. Navarro, minamaltrato mo yung bata, inaabuso mo, muntik mo mga benta sa foreigner yung bata. Ano ka? Uy! Naku, napakasinungaling nito. Huwag ka naniniwala dyan. Sinungaling yan. Angeline, teka. Totoo ba yung sinabi niya? Sinasaktan ka nito? Muntik ka niyang ibenta? Ano ka na? Ba't umiyak? Ate, tigilan mo na. Pabayaan mo na ako. Please naman, oh. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka bumabalik sa atin. Halika na! Kayo ha! Kayo! Tingnan niyo yung kapatid ko umiyak ngayon. Pinagkakaisahan niyo tong kapatid ko? Ha? Inuuto-uto ninyo para mapasunod niyo sa gusto niyo! Halika na! Umuwi na tayo! Umalis ka na dito! Teka, sandali. Nasasaktan na yung bata. Hoy! Ano ka ba dito, ha? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nandito ang kapatid ko! Eto! Kidnapper tong hayop na to eh! Eh, nilayo ko siya sa'yo kasi inaabuso mo siya. Ako? Mapang-abuso? Wow! Sige! Ano? Magtulungan niyo ako! Ate, tumigil ka na! Hindi ako titigil! Akin ka, kaya uuwi na tayo. Halika na! Sandali lang. Teka, please lang, bitawan mo na si Angeline. Sige na, please. Wow! Please lang, ang kapal ng mukha mo. Porke mayaman ka, aangkinin mo kahit hindi sa'yo. Halika na, uwi na tayo. Sandali. Kaya nga, di ba, nagkonduct kami ng DNA test to confirm the claims of Miss Rosel na si Angeline ay kanyang anak. Nek-nek mo! Nek-nek yung lahat! Pinagsasamantalahan niyo yung pagiging inosente nitong kapatid ko. Kung ano-ano yung mga pinapasok yung mga eme-eme sa kokote niya. Alam niyo kayong lahat, puro kayong mga oportunista! Makakadloka kayong lahat! Hindi ako ang mapang-abuso. Kayo. Eto, sige. Akin na po. Ayan, kunan mo ko Teka rito. Kunan mo kaming dalawa para mapanood ng mga televiewers ang totoo. Na ang totoo, ito, yan, kayong lahat na mayayaman dito. Sila ang mga lita ng lipunan kasi naninipsip sila ng dugo ng kapwa nila. Gusto nyo, bigyan ko kayo ng straw, ha? Para sipsipin ninyo yung dugo namin mga api, mga dukha! Total naman, dun ka magaling! Ate, tumigil ka na. Wala naman silang ginagawang kasalanan eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ka sumasama sa akin, kaya layuan mo yung mga tao to! Halika na! Teka, sandali. Akin ang kapatid ko! Akin ang kapatid ko! Bitawan mo siya! Bitawan mo Medic! Wala pang medic dito! Medic! Angeline! Sige na. Dahan. Medic! First, kunan mo ako. 3, 2, 1. At inyo pong nasaksihan ng mga hindi inaasahang pangyayari dito sa studio. Abangan ang mga susunod pa sa segment na Finding Bella. Ako po si Nora Velasquez, dito lamang sa Together Again. I thought naman, nagawa na ni Rosel yung last will and testament niya. Akala ko pa naman sa'yo mapupunta lahat ng kayamanan niya once na matigok siya. Eh kahit naman lumabas yung resulta, wala na ring bisa yun. Dahil oras na lumabas yung DNA result at napatunayan na mag-ina talaga sila, automatic si Angeline na yung tagapagmana. Ano? Back to zero ka na naman, kagaya nung namatay si Celso. Asang-asa ka na may makukuha ka, pero si Rosel pala mag-uwi ng grand prize. Eh kaya nga peste yung DNA result na yan eh. Hindi sila pwedeng maging mag-ina. No! Ano? Well, ipagdasal mo na lang na umayon sa'yo yung resulta ng test. After all, wala ka namang magagawa. Magiging mag-ina na si Rosel at si Angeline pag nagkataon.
Angeline. Pasok na sila. Sorry po, hanggang dito na lang po kayo. Relatives na po ang kailangan sa loob. Kami nang bahala. Rosette. Salamat, Ariel. Paano yan? Paano yan? Yung relatives lang daw ang pwede sa loob. Ang tanong, sino ba dito yung tunay na relatives? Nga. Ako lang ang qualified. Dahil kayong lahat, mapagpanggap! Uy, sandali, ba't nandito ka pa din? Naman! Alam, iwanan ko na naman sa inyo yung kapatid ko. Hindi mo siya kapatid. Wala kang malasakit kay Angeline, kundi ang pagsarili mo lang na interes. Wow! Bakit ikaw? Hindi? Di ba nga gusto mong ipalit yung kapatid ko sa nawawala mong anak? Parehas lang tayo. Huwag kang magmalis. Hindi ako kagaya mo. Kaya huwag mo akong ikukumpara sa sarili mo. Ipagdasal mo na walang mangyaring masama kay Angeline dahil hindi kita titigilan, ipakukulong kita. Angeline? Andito si Nanay. Andito si Nanay Angeline. Nandito ako, Angeline. Nandito ang nanay. Nandito ang nanay, Angeline. Nakuhaan na ng DNA test si Miss Rosel Abad Montesilio at Angeline Manalo. 3 hanggang 4 na linggo bago malaman ang resulta kung sila ang tunay na mag-ina. Ngunit hindi pa man din, meron ang kumukontra sa proseso. Eksena ka dun, Lani. Kitang-kita ka sa TV, sikat ka na. Yes! Alam niyo yan. Di ba? Ang ganda ko dyan, di ba? Iba yung lipstick mo. Yes! Gulo talaga ako dyan. At wala pang makeup niya. Ready ka na ba, Iha? Opo. Sa tanggapan ka muna namin tutuloy, ha? Mas mapangangalagaan ka namin dun. Salamat po. O sige, tara na. Angeline! Miss Rosel! Na-approve po yung petition ko sa tanggapan ninyo. Pumayag po sila na sa amin muna uuwi si Angeline kahit ngayong araw lang. Sige po. Angeline is allowed to stay overnight at Roselle's, of course, with your permission and supervision. Sige po. Talaga po? Sa inyo po muna ako? Oo, Angeline. Doon muna tayo sa bahay natin para talagang makita mo na ang lahat-lahat. Bilisan niyo. Ito ang bahay ko. Ito ang bahay natin.
Natatandaan ko po to. Halika, pasok tayo. Gwen, my daughter is finally home. Tara. May naaalala ka ba? Pasok tayo. Ano, Angeline? May natatandaan ka ba sa bahay natin? Ito na kami sa loob ng bahay. Bilisan nyo. Sa loob na nga kami ng bahay. Halika na. May malaking tent po dito dati, di ba? Tapos madami pong laruan. Naaalala mo na? Naaalala mo na ba lahat? Natatandaan ko po tong bahay na to eh. Nakarating na po ako dito dati. Dahil ito ang bahay mo. Dahil dito ka nakatira. Halika, pumasok ka sa kwarto para mas maalala mo lahat. Halika. Asan na kayo? Mapasok na kami ng kwarto. Late na kayo. Dali! Ayan, ito ang kwarto mo. Wala akong binago kahit ano. Ito pa rin yun kung paano mo siya iniwan noon. Ano? May naalala ka ba? Do you remember anything? Wala po akong matandaan eh. Sigurado ka ba? Isipin mo lang mabuti. Tignan mo mabuti yung mga gamit mo. Tignan mo mabuti yung buong kwarto. Ito. Paborito mo tong libro na to nung bata ka pa. Palagi mo tong binabasa. Ito pa. Ayan. May naalala ka ba? Wala po akong matandaan eh. Rosel, siguro wag muna nating pilitin si Angeline. Hayaan muna natin siya magpahinga. Yes. I'm so sorry. Naku, pasensya ka na ha kung na-pressure kita. Tama yung sinabi ni Miss Nora. Magpahinga ka na muna. Pahinga na muna tayo.
Bakit kaya hindi ko pa maalala lahat? Bakit ang hirap? Baka naman kasi wala ka nang dapat pang maalala. Kayo po pala. Natural. Ako nga. Dito ako nakatira, di ba? Eh, ikaw? You are not even a guest here. Hindi ko nga alam kung ano natatawag ko sa'yo eh. Ilusyonadang sabit? Oportunistang mapagpanggap? Sabihin mo na sa akin yung totoo. Niloloko mo lang kami, di ba? Hindi po totoo yan. Minsan na kasi kaming naloko. May nagpanggap na siya si Bella. Tapos malaman-laman namin fake naman pala. Ayoko lang mangyari ulit yun. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita. Masyado nang maraming pinagdaanan si Rosel para masaktan ulit siya ng ganito. Wala naman po akong intensyon na ganun. Alam mo, kung talagang may pakialam ka kay Rosel at mahal na mahal mo siya, makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Si Rosel kasi, umasa na siya noon. Umasa at nasaktan. Ayoko lang mangyari ulit sa kanya yun. O paano pag nalaman niya na hindi talaga kayo mag-ina? E di madedepress siya. Babagsak na naman yung emotions niya. Paano naman yung buhay niya? Diba? Kawawa naman si Rosel. Kaya, kung talagang mahal mo siya at nagkikare ka para sa kanya, dumistansya ka na. Naintindihan mo? Huwag mo nang itaas yung pag-asa niya na mag-ina talaga kayo. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Masakit po.